bata. Oo. Baka nahirapan lang siya maghanap. So, ayun po, no? Attorney, nakita mo ba yung trending na photo ni Attorney Leni Robredo sa Facebook? May nag-share na isang netizen. Yeah. Yung nakalubog siya sa, sa Hanggang baha. bewang dito Oo, no? grabe. Biro mahirap Hindi pa yun. naman matangkad si Attorney Leni Robredo. Parang hanggang dito siya sa baha. Nalubog talaga siya habang namimigay ng relief goods kasama yung mga other private individuals na member ng kanyang foundation. So, ayun, Attorney, no? So, Alam mo, delikado yun. Yes. Pero buwis-buhay yun. Kasi Buwis diba, di buhay natin yun. alam, ang daming sakit na nakukuha sa baha. Uy, mga nakakalat na dagado, mamaya. Leptospirosis. Mamaya, naihian siya, no? May mga namamatay doon. May namamatay, delikado yan. Hindi basta-basta yung ginawa ng dating Vice Presidente na mamigay ng relief goods, tapos nakababad sa baha. At hindi mo alam gaano katagal siya nakababad din doon. Ang pagkakaalam ko, nagpabalik-balik eh. Yung mga staff daw, nagsisuko na daw eh. Pero pinagpahinga niya, tapos nagulat daw sila nung medyo naidlip sila, nakita nila, wala na naman daw doon sa parang tambakan ng relief goods. Lumabas daw kahit gabi na at namigay uli ng mga relief goods. So, grabe. So, grabe yung ginawa ng Grabing dating dedication para gawin ng isang dedicated tao yung talaga. ganong bagay. Imagine, wala sa public service yan. Yes, Walang hinahawakan sa posisyon, opisina. walang hinahawakan na pondo ng taong bayan. Pero ganun ang ipinakitang sinseridad sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, yung intention, makikita mga attorney, di ba? Pure intention, malinis na intention, na purely pagtulong lang talaga. Talagang seryoso yung tao. Ito siguro iniisip ng iba na, hindi, recently lang yan, ganyan, nagpapabango lang ng pangalan, ganyan, baka merong pinoprotektahan na individual, may nakadikit na tao sa kanya. Pero no, kasi kung maka-observe natin, no, kung maggagawa tayo ng ating mga personal researches, since 2006, attorney, yun na yung ginagawa ni Attorney Leni Robredo. Kasama pa before yung kanyang husband. Yung husband. Yes. Isa din siguro sa mga dahilan bakit niya patuloy na ginagawa yung inumpisahan ng kanyang asawa na si Jessie Robredo. Siguro para ipagpatuloy yung magandang imahe na iniwan ng kanyang kabiyak na si Jessie Robredo. At sobrang ganda rin naman talaga, attorney, no? Kasi makikita natin yung trust ng mga tao nandoon sa kanya. Diba? Nung nag-start na mag-post ang Angat Buhay Foundation, call for donations, attorney. Doon nagulat Grabe ako. yung pag-boom. As of yesterday, I think nasa 20 million 20 million. ang nalikom ng Angat Buhay. Yeah, grabe. And this is the last day para sila makalikom. Binigyan na nga nilang deadline kasi actually, very impressive yung naging resulta ng paghingi ng tulong, no? Dahil yung ibang TV stations, gumawa din ng similar donation drive. Pero ang layo ng agwat, 20 million kay Leni, sa kanila nasa 3 or 4 million. So, mapapansin mo kung gano'ng katiwala nandun talaga yung trust ng taong bayan. kay Leni Robredo. Tsaka meron pa isang post na nag-trending, attorney, yung parang na-encounter niya itong si Attorney Leni Robredo, tapos she wants to personally give a donation sana. Like, hand lang talaga. I-hand lang kay Attorney Leni. Tapos ang sagot ni Attorney Leni na no, put it in our banks. Ganun. Kasi doon, recorded lahat ng donation. Dapat daw recorded, hindi pwede na personal niyan tatanggapin. So, diba? Sobrang transparency. Yung transparency na hinahanap transparency natin. and accountability. Although sa kanya, hindi naman siya nasa gobyerno ngayon. Pero that is one thing na hinahanap ng ating taong bayan sa incumbent vice president. Confidential funds na yung transparency and accountability kasi napaka-importanting bagay na dapat maipakita mo sa taong bayan. Kasi kung saan mo dinadala ang pondo, hindi mo nilulustay. Pero sa kaso ni Leni Robredo, mapapansin mo, kahit wala siya sa pampublikong serbisyo, hindi siya umahawak ng posisyon sa gobyerno, ando doon palagi yung transparency and accountability. Hindi siya nawawala, attorney, sa mga calamities. Hindi nawawala na parang bula na kung saan-saan napupunta. Kasi meron tayong mga public officials na nag-a-occupy. Meron pa nito, Mark Safe in Siargao, kung kilala mo yung tinutukoy ko, attorney. Meron tayong recently na nag-trending. Sa official, Mark Safe in Siargao. Grabe yun. Whole family. Nawala. At bumalik, namimigay ng cash sa baha.
Oo. Nakita niyo ba yun? Grabe, no? Yun, kita mo, baha, nakasakay sa bangka. Yung, Nakasakay siya sa bangka, yung mga tao tapos yung ang tao nasa nakalubog. bangka. Anong klaseng, At ang ganda ng shoes, naka-display yung shoes na anong branded. klaseng pagpapakita ng serbisyong publiko Yes. yung gano'n, na ikaw nakasakay sa bangka, yung taong bayan nakalubog, tapos namimigay ka ng pera. Ang kailangan ng taong bayan during that kind of calamity is pagkain, yung immediate. Gutom ang tao, bigyan mo pagkain. Saan makakabili? Sarado nga yung groceries. Wala nga, lubog yung mga bodega, tindahan. Diba? Tapos yung sakit, may sakit yan eh. May mga nilalagnat, meron ng tinamaan ng sakit na galing sa daga. So, dapat Gusto ganun. siguro talaga, attorney, na magbigay. Sana siya na lang yung pumunta kung nasaan yung mga tao. Oo. No, kung meron namang evacuation centers yung mga tao doon dala sila sa somewhere safe. Yung bang Hindi sinasabi mo, yung may jowa na sexy star? Oo. Laging nagtitrending yung mag-jowa na yun, attorney. Kasi bukod sa laging nag-PPDA, ay hindi ko pa malaman niya kung anong ginagawa nitong isang to. Grabe, nasilaw sa ganda nung Oo, kanyang... grabe PDA lagi trending. So, ayun. Yan, may mga ibang politicians talaga tayo na hindi mo malaman kung saan-saan talaga natatagpuan na lang. Pag kalamidad, nawawala. Parang shiminit, no? Tama. So, ang Few daming, eto lang, recently, di ba, natapos ang filing ng candidacy. Attorney, ang daming nag-declare na gusto magserbisyo sa bayan. Pero ilan ba yung nakita talaga natin na nagserbisyo? Natutulog sa pansitan. Yun. Yeah. Mahusay lang kapag kailangan kumuha ng boto. Pero pag in times of crisis like this, nawawala yan eh. Hindi naman talaga seryosong tumulong yung iba dyan, kundi ginagamit nila to para makakuha lang ng power. At yung iba, walang hanap buhay, gusto magkaroon ng karir sa politika at sa gobyerno. Hindi matanggap sa private sectors. Kaya ginawa nilang hanap buhay itong politika. Oo. Parang retirement fund na, ganyan. Wala ng career eh. So, pero maiba tayo, Erica. Ano ang naobserbahan mo dito sa pagpasok ng kalamidad na to? Itong kay Christine, no, napakalakas na bagyo to eh. Naging doble yung buhos ng tubig. Oo, biglaan. Kaya attorney. talagang hindi kayang kontrolin yung pagdaloy ng tubig sa ating Caught off lupa. guard talaga ang ating government. So, ano yung una mong napansin dito sa in terms of the relationship or cooperation between NGO and the government? Actually, napansin ko talaga, attorney, sobrang bilis no, nung collaboration ng different agencies from the government pababa doon sa Bicol, yung tulong, yung pag-deliver ng relief goods, ang bilis eh. Compared sa before na mga calamities natin, na parang ilang days pa ang aabutin, ilang request pa yung gagawin ng mga nasa baba para lang magpaabot ng tulong yung ating government. At yung iba hindi Oo, nagpapaabot. meron pang hindi nagpapaabot Oo, kasi yung may mga mga previous. may ego pa na pinoprotektahan yung iba. So, ayun, attorney, I don't know, ikaw ba, attorney, ano sa tingin mo? Bakit kaya ganun yung ngayon? Response Kabilis. ngayon? Medyo, Oo. sa akin, medyo naging epektibo at efficient yung pagbaba ng serbisyo sa taong bayan na affected by this calamity. Unang-una, napansin ko, nawala yung ano ba tawag dito? Nawala yung distinction ng political colors ng mga public figures na to. Unang-una si Leni Robredo belongs to the tinatawag nating pink at mga Pink dilawan movement. yan. Yes. May pink movement, tsaka yung yellow. Tapos itong si Ferdinand Marcos Jr., pulahan yan eh. No? Pero mapapansin ninyo na despite of their political differences, political colors, ay nung humingi ng tulong si Leni Robredo sa Malacanang ng mga relief goods, ay agad-agad, no? Itong si President Marcos ay pinaabot kagad yung tulong, no? At actually makikita mo sa news, 'di ba, yung mga truck na balahaw na doon sa from Batangas going to Bicol to Camarines Sur, hindi na umaandar. So yung mga ibang nagpadala ng relief goods by land, hindi na talaga makakarating on time. So anong ginawa ng Office of the President? Tinawagan ng National Defense Department kay Gibo Teodoro at inilipad na. Via air na nila. By air magpadala ng tulong sa Naga at sa Bicol at sa iba pang parte ng Pilipinas.
So, alam mo nung araw kasi, kapag ikaw ay hindi kasangga ng presidente at ikaw ay belonging to another political party at lalo na nilabanan mo yan noong nakaraang election, medyo mabagal. At minsan pa nga, hindi Wala dumadating ang nga talagang tulong. tulong. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo, kalaban kita eh. Pero not this time, sa kaso ni BBM, dinisregard lahat yung political colors at agad-agad ipinadala ang serbisyo sa Navy City. So, napakagandang tingnan, di ba? Na ang mga ganitong klaseng politiko ay sineset aside yung mga kanilang hindi pagkakaintindihan Personal, nung nakarang presidential election at nakasundo na magtulungan, magkaroon ng effective coordination upang ang ating taong bayan ay makatanggap kagad ng mga kinakailangan tulong katulad ng mga relief goods, ng mga medisina, at pagdating naman doon sa bayan, yung mga nasirang kalye, nasirang tulay, at nire-repair kagad, at yung mga nasalantay, mga nasawi, at yung mga hindi pa nakikitang mga taong inanod ng baha, ay nandiyan naman ng Department of National Defense upang mag-provide ng immediate assistance upang makita naman yung mga nawawalang mahal sa buhay ng mga naging biktima ng kalamidad. So, ganyan tumulong ngayon ang ating gobyerno. Walang personalan. Walang personalan. May iba kasi Trabaho pinipersonal lang. eh. Oo. Yung sariling galit, ayaw nang gumawa eh. Oo, may nakita akong isang administrasyon na ganyan. Pagkalabang ka sa politika, hindi lang ganyan na iniipit ka sa pagbibigay ng tulong. Ginaganon ka. Diba? Nakakatakot. Oo. Ano tawag nila ang bagong term? Ginugurgur. Hindi ko alam yan, sorry. Ginugurgur. Pagkalaban ka. Pero not this time, no? Makikita mo na sa akin hindi ako maka-Marcos actually. When during the presidential election, I voted and campaigned hard for Leni Robredo. At in fact, hindi ako ordinaryong supporter sapagkat gumastos ako. No, nagpagawa ako ng mga billboards, nagpagawa ako ng flyers without Leni Robredo knowing it. Talagang voluntaryo kasi naniwala ako doon sa tao eh. At talaga namang alam ko na pag naging presidente ito, malaki ang tulong na maibibigay sa ating taong bayan. So kung tutulong ka kasi hindi mo naman kailangan ipamalita at sabihin doon sa taong tinutulungan mo. Hindi kailangan documented. Hindi kailangan documented. Pero isa lang nakaalam noon, yung kumpare niya, kasi kaibigan ko yung kumpare ni Leni Robredo, huwag nang banggitin yung pangalan, taga dyan din sa Timog. May may-ari ng malaking nagbabargen building sa Timog. Oo. Okay, so, ayun. So, kaya nga lamang sinaw yung palad at natalo. Sapagkat alam mo, nung bago mag-election, may family, minsan meeting kami, nag-uusap kami, sino iboboto. Kami sa pamilya, hindi naman lahat binoto si Leni Robredo. Meron akong isang miyembro ng pamilya ko na BBM din. Pero majority Leni Robredo eh. Pero isa doon sa anak ko, sinanong ako na, Papa, ikaw, bakit? Sino ba pinaniniwalaan mong mananalo? Sabi ko sa kanya, naniniwala ako that BBM has a great chance of winning. Bakit? Ang pamilya nun tumanda na sa politika. May tahig na yan, kumbaga sa sabong. Inugat na yan sa politika at may balwarte yan. May solid north yan na tinatawag. Solid north, at ang mga political supporters yan, marami pang nandiyan pa. No, sa Bisaya, sa Mindanao. So, may mga tinatawag na loyalists. So, mahirap tibagin yan. And at the same time, may pera yan. Pero yung Leni Robredo, kung titingnan mo, ang baluarte lang niyang Bicol. At may ibang maliliit na lugar. So, tas kapos sa pera, sa campaign funds. So, malakas, in a sense, pero hindi mo kayang tapatan yung BBM. Sabi sa akin ng anak ko, bakit mo kinakampanya si Leni Robredo? Because I believe, doon sa kanyang ipinaglalaban na prinsipyo, yung advokasya niya. Pero tapos at the same time, mas maganda yung credentials niya. Pero in practical, kapag pinag-usapan yung winnability, sinabi ko sa mga anak ko, mananalo si BBM. And I was correct, nanalo yung tao. Pero kaya nakaupo na yan dyan, suportahan natin. Diba? Okay?
So, ano pa bang iyong maidadagdag doon sa... Ayun na. Siguro ano lang, attorney, no? I'm just curious. Kasi, di ba tuwing may mga calamities tayo, may paparating na bagyo, yung cellphone natin, hindi tumigil pag-vibrate. Ayun, oo. Ako din, Diba, mayat mga na yan. naka-iPhone dyan, sorry sa mga naka-Android na, pero sa iPhone already, grabe yung vibrate, tulog ka na, alas 2 na madaling araw, Wow, nagka-vibrate, madaling sino araw. lumalabas? Si NDRRMC, sabi nga nung iba, Sino ba yan? Diba si NDRRMC, naaalala ako. So, ayun, attorney, sino ba to? Kasi ako, hindi rin ako masyadong familiar, pero I appreciate na yung mga notification na nare-receive ko sa kanya. May mga update Yes, lagi, update. no? So, sino si NDRRMC, attorney? Si NDRRMC, ang ibig sabihin niya, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ay binubuo ng mga different government agencies such as the Department of National Defense, Department of Public Works, Department of Health, Department of Social Services. So, maraming At, department na madami involved yan. dito. Oh, pero yan yung mga apat na pinaka-principal no? Yung mga big government agencies na kung saan pinamumunuan yan ng presidente ng Republika ng Pilipinas. So, parang pinaka-head ang president. Siya ang pinaka-head. Siya yung nagbibigay ng directive, instruction sa mga head, yung mga cabinet members niya na pinamumunuan niyang mga ahensya na yan. So kung mapapansin ninyo, nung humingi si Leni Robredo, kailangan namin ng relief goods. Di nagpatawag ng council meeting si BBM. At syempre, ang una niyang sinabihan, yung Bicol, yung Naga, padalan ng relief goods. Sino yung ahensyang binigyan ng directive na magbigay kagad ng immediate assistance sa Bicol? So, si Department of Social Services. So, si Social Services, mababasa niyo sa news to, na kung saan, nagbigay kaagad ng initial 30,000 relief goods sa Naga. So, ang bilis. Tapos, siyempre, may mga nasirang tulay at roads na hindi madaanan, binigyan naman ng instruction. Si DPWH. Si Department of Public Works na ayusin ang mga kalye at mga tulay na nasira, i-repair kagad yan at yan ang madaanan kasi nadidelay yung delivery of goods ng services. So, siyempre maraming may sakit. Maraming nilalagnat. So, nagbigay din ng directive. Mapapanood nyo din sa TV na may dumating na supplies ng mga medisina. Yes. Diba? So, isang nagpapatupad niyan ay yung Department of Health, yung Secretary ng Health Department. So, yun ang isang function ng NDRRMC. Na kung saan, bukod sa pagbibigay sa'yo, text ng text sa'yo. Text. Sabi ko, ang dami naman load nito. Naka-unlink. Oo, maya't maya binibigyan ka ng update. So, orange rainfall na dito sa ganun. orange rainfall, ganyan-ganyan. Tapos pag may nagkaroon ng sakuna, may nawala, may namatay, andyan din ang Department of National Defense through the initiative ni Gibo Teodoro. Yan, magkakondak yan ng rescue operation. Siyempre, sanay sa combat yan Sila yung mga susulong dun sa mga baha at upang hanapin yung mga nawawalang mga mahal sa buhay ng mga biktima at yung mga namatay naman, sila din yung magbibigay ng paunang tulong dyan. So, ito ay sama-samang pagtutulungan, kooperasyon, coordination ng mga different government agencies, itong NDRRMC. So, kung hahanapin nyo, asan si Presidente? Ando doon sa NDRRMC. Nasa likod din Siya yung nasa likuran doon na nagbibigay ng directives. Kung mapapansin nyo, di ba, last night, nakasakay sa helicopter at tinitingnan niya ano pa yung mga nasirang tulay, sino yung apektado. Pagkatapos nung babalik sa table yon. Patatawag lahat yung members ng NDRRMC at pag-usapan, ito, kailangan ng tulong dito. Nakita ko kanina, nakasakay ako sa helicopter, ando doon, ito yung mga apektado. Gawang kagad to na solusyon upang makarating ang serbisyo ng gobyerno sa mga nangangailangan nating taong bayan. Yes. Yun, So, yun pala, siya pala yun. Ganun pala siya nag-work. Sabi kasi, minsan may nagtanong sa akin, Sir, ano ba itong NDRRMC? Ang kulit-kulit. Hindi mo mati-turn off yan. Text on text. Text yan. Yung pala. So, yan ang yun grupo pala siya. ng ating presidente. Very vital group. Importante yan. Huwag niyong i-delete at i-block sa cellphone yan. So, ayun, attorney, yun pala si NDRRMC. So now, attorney, I wanna ask you, ano naman yung role or papel dito ng ating vice-presidente?
Alam mo yung vice presidente, palamuti lang talaga yan sa Ay, ating ganun. gobyerno. At even if Ornament. you will read the 1987 Constitution, wala naman masyadong function talagang ibinibigay Sa sa Vice pangalawang President. pangulo. Kung hindi, dapat, para sa akin, ang dapat na minamaster niyan, yung mahusay siyang manalangin. Bakit attorney? Kailangan ba religious kapag VP Hindi ka? naman kailangan religious. So, kailangan mahusay kang manalangin. Manalangin na sana may mangyaring hindi maganda sa unang pangulo, sa pangulo ng Para pala Pilipinas. mapalitan. O, para makapag-take over siya. Like for instance, na aksidente, incapable of doing his function. So, Ayun, take yun over pala. yung Akala vice ko naman ba't presidente. kailangan religious? Okay, so now if you are curious kung ano ba dapat ang role na ginagampanan ng ating Vice President, nasaan ba siya dapat kapag ganitong mga may kalamidad tayo sa ating bansa, please continue watching sa aming other YouTube channel, The Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. So see you there!